Ano ang tungstenyo? Kamusta, detalyadong inhinyeriya? Ang pangalan ko ay Gustavo Pereira. Sa hiling ng isang taga-subaybay na nagkomento sa video tungkol sa tanso, tatalakayin natin ngayon ang makapangyarihang metal na tungstenyo. Ang tungstenyo ay isang elementong metal na may simbolong W at atomic number na 74 sa periodic table. Matigas, mabigat at matibay ang metal na ito at karaniwang ginagamit sa mga aplikasyon na nangangailangan ng mataas na temperatura at resistensya. Ilan sa mga karaniwang gamit ng tungstenyo ay ang mga filament ng incandescent na bombilya, sa mga high-speed na cutting tools at sa paggawa ng mga eroplano at misil. Ito ang metal na may pinakamataas na melting point at mahusay ding konduktor ng kuryente. Kailan natuklasan ang tungstenyo? Ang tungstenyo ay natuklasan ng dalawang chemist na Espanyol, sina Fausto L. Ruyar at ang kanyang kapatid na si Juan Jose L. Ruyar noong 1787. Nadiskubre nila ang elementong ito habang sinusuri nila ang isang sample ng mineral mula sa bundok ng Huaytapallana sa Peru. Ang mineral na natagpuan ay tinawag na wolframita at mula sa mineral na ito unang nahiwalay ang elementong tungstenyo at dahil sa pangalan na wolframita, kaya ang tungstenyo ay may letrang W sa periodic table. Ang tungstenyo ay may napakataas na level ng pagkatunaw na umaabot sa 3,422 degrees Celsius na siyang pinakamataas sa lahat ng mga metal. Kung ikukumpara, halimbawa, sa bakal na may level ng pagkatunaw na 1,500 at 38 degrees Celsius ang aluminyo na nasa humigit kumulang 600 at 60 degrees Celsius at ang tanso na nasa humigit kumulang 1,084 na degrees Celsius. Ang tungstenyo ay napakatigas at may mataas na densidad, kaya perpekto ito para sa mga gamit na nangangailangan ng tibay at mataas na temperatura. Mas matibay kaysa bakal, titan at iba pang karaniwang metal. Mataas ang konduktibidad nito sa kuryente at mababa ang thermal expansion, kaya kapaki-pakinabang sa elektrikal at elektronikong aplikasyon. Bukod dito, meron din itong mataas na resistensya sa kalawang, kaya't nagiging kapaki-pakinabang ito sa mga aplikasyon kung saan mahalaga ang katangiang ito. Pero may isang bagay na dapat tandaan. Ang tungsteno ay napaka-brittle at mahirap trabahuhin sa kanyang purong anyo, ngunit maaari itong haluan ng enerhiya at iba pang mga metal upang mapabuti ang kanyang ductility at kakayahang maproseso. Kapag nahalo na sa ibang metal, ang mga haluang metal ng tungsteno ay ginagamit sa mga aplikasyon tulad ng sektor ng aerospace, mga sistema ng depensa, mga sistemang elektrikal at elektroniko, at maging sa sektor ng medikal. Pwede rin itong gamitin bilang refractory metal, ibig sabihin kaya nitong tiisin ang matataas na temperatura sa matitinding kondisyon. Ang tungsteno ay isang metal na medyo bihira at karaniwang mas mahal kaysa sa ibang karaniwang mga metal tulad ng bakal, aluminyo at tanso. Saan matatagpuan ang elementong ito? Ang tungsteno ay matatagpuan sa kalikasan sa anyo ng iba't ibang mineral tulad ng wolframita, seolita at ferberita. Ang mga mineral na ito ay karaniwang natatagpuan kasama ng granite at iba pang mga batong ignea, ngunit matatagpuan din ito sa maliliit na dami sa maraming iba pang uri ng bato. Ang mga deposito ng iba't ibang uri ng tungsteno ay matatagpuan sa buong mundo, kung saan ang ilan sa pinakamalalaking reserba ay nasa China, Russia at Canada. Ang iba pang mga bansa na may mahahalagang reserba ng tungsteno ay kinabibilangan ng Estados Unidos, Vietnam, Brazil at Portugal. Maaari nating matagpuan ang tungsteno, kabilang na ang pagkakaugnay nito sa iba pang mga metal tulad ng ginto, pilak at tanso. At kung paano ang proseso ng pagkuha ng elementong tungsteno mula sa mga mineral nito, karaniwan itong dumadaan sa ilang mga hakbang. Una rito ay ang pagmimina na maaaring gawin gamit ang open pit o ilalim ng lupa na pamamaraan. Pagkatapos makolekta ang mineral, ito ay dumadaan sa proseso ng pagdurog at paggiling kung saan ito ay ginagawang pinong pulbos upang mapalaya ang mga mineral ng tungsten. Pagkatapos nito, ang pinong pulbos ay dumadaan sa proseso ng konsentrasyon kung saan ito ay pinoproseso upang maihiwalay ang mga mineral ng tungsten mula sa ibang mga mineral. Kadalasan, ginagawa ito gamit ang mga paraan ng paghihiwalay batay sa grabidad, tulad ng mga shaking table o proseso ng magnetic separation. Pagkatapos makonsentra, ito ay dumadaan sa yugto ng pag-iihaw. Ang mga nakonsentrang mineral ng tungsten ay iniihaw
at ito ay isang proseso na nag-aalis ng anumang dumi at inihahanda ang mga mineral para sa susunod na hakbang na tinatawag na leaching. Sa prosesong ito, ang mga iniihaw na mineral ay nililinis gamit ang mga likido tulad ng sulfuric acid o sodium hydroxide upang matunaw ang tungsten. Kapag natunaw na natin ang tungsten sa likido, ginagamitan ito ng reducing agent para gawing solid ang tungsten sa prosesong tinatawag na precipitasyon. Parang sa swimming pool na may produktong nagpapalubog ng dumi, pero ngayon, reducing agent ang gamit natin para palubugin ang tungsten. Matapos alisin ang solidong tungsten sa presipitasyon, maaaring may ilang dumi pa ang material, kaya dadaan ito sa mga proseso ng pagsasala para matanggal ang natitirang mga dumi. Matapos masala, ang na-precipitate na material ay ikakalsin para alisin ang kahalumigmigan at ihanda para sa susunod na hakbang na reduksyon. Ang reduksyon ay nagbabago sa kalsinadong tungsten at ginagawa itong metalikong tungsten gamit ang isang reducing agent tulad ng hydrogen halimbawa. At sa huli, mayroon tayong proseso ng pagpipino kung saan ang metalikong tungsten ay pinipino at dumadaan sa panibagong yugto ng pagtanggal ng anumang natitirang dumi. At ang huling produkto ay ang mataas na purong tungsten. Mahalagang tandaan na ang prosesong ito ay maaaring magbago depende sa uri ng mineral at kadalisayan o anyo ng produkto. Saan ginagamit ang tungsten sa inhinyeriya? Maraming gamit ang tungsten sa inhinyeriya dahil sa mataas na level ng pagkatunaw at densidad nito. Lakas. At higit sa lahat, pwede itong isama sa iba pang mga metal at materyales para makagawa ng haluang metal at compound. Kadalasan itong inihahalo sa iba pang mga metal tulad ng kobalto, nickel at bakal upang makagawa ng tungsten carbide na sobrang tigas at may mataas na level ng pagkatunaw. Malawakang ginagamit ang tungsten carbide sa mga kasangkapan sa pagputol, matitibay na piyesa at iba pang high-performance na aplikasyon. Bukod dito, pwedeng ihalo ang tungsten sa ibang materyales para makagawa ng composite. Halimbawa, ang mga partikula ng tungsten ay maaaring idagdag sa mga plastik upang maging konduktor ng kuryente at upang mapataas ang kanilang tibay at tatag. Pwede mong ihalo ang tungsten sa keramika o feramika para makagawa ng matitibay na materyales na kayang tiisin ang mataas na temperatura. Karaniwang ginagamit ito sa industriya ng bakal bilang refractory ng hurno. Maaaring pagsamahin ang tungsten sa titanyo, tantalum o molybdeno para makagawa ng high-performance alloy na ginagamit sa aeronautica, aerospace at mga sistema ng depensa at seguridad. Magagamit din ang tungsten sa nuclear engineering bilang radiation shield at sa control wing ng mga nuclear reactor. Napakahalaga at kailangan ang material na ito sa engineering at kakaiba ang mga katangian nito sa periodic table. Kilala mo na ba ang tungsten at alam mo na ba ang gamit nito? Naisip mo na bang ang drill bit ng pambutas ay posibleng may tungsten? Napalitan mo na ba ang incandescent na bombilya ng LED? I-comment dito, gusto kong malaman. Mag-iiwan ako ng 2 video dito sa gilid na baka magustuhan nyo. Kaya, i-click mo ang isa sa mga yan para mapanood. Tulungan nyo kami sa pamamagitan ng pag-like ng video, pag-subscribe sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe, at i-share ang video na ito sa inyong mga social media. Yan lang mga mahilig sa inhinyeriya, yakap at makita tayo sa susunod na video.